Hello, Aries! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Aries. Kunin nyo lamang po ang nakarelate kayo, tapon nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan nang siyang makakarelate tayo. Pero, naniniwala ako meron dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Siyempre, dahil sa algorithm, pero meron ding mensahe dito. May rason kung ba't kayo napadpad dito. Malamang naghahanap kayo, nanonood na kayo ng ibang mga tarot readers, pero itong content natin dito ang mensahe na maaaring makatulong sa inyong dilemma this month. So, subscribe lamang po kayo para maabutan nyo yung next na pag-upload ng reading. Makikita nyo sa baba yung mga klase ng cards na ginamit ko. Meron sa Lazada. Anyway, Emperor, uy, feeling ko ikaw to. Ikaw to, Aries. You're very much in your power this March. Nice. I feel na kung saan yung focus mo ngayon, at least in 2026, parang magpo-progress lang ng tuloy-tuloy, lalo na sa March. Kung hindi mo pa nasisimulan, masisimulan mo siya this March. Pwede din naman na mapopromote ka. Hindi ko nakita yung promotion, pero pwedeng mapopromote kasi leadership ito eh, authority. So, pwedeng finally, somebody will see you as authoritative, pero I don't think so eh. Feeling ko, matagal ka ng authoritative talaga. Pero mas parang aligned lang yung pag ano mo, delegate mo, pakikinggan ka ng mga tao, mananalig sa mga constituents mo, mas matibay ang trust na ibibigay sa iyo ng mga tao. And I feel that you are very much in your power. This is the Aries card. Aries, bagay na bagay sa'yo. Authoritative figure. Pwede din naman na you will own up to your mistakes or past mistakes, and then you will own up sa mga pagkukulang mo noon, at ngayon parang you would stand in your power and you would make corrections. Pwede din naman na yun nga, mapopromote ka, you would be in a leadership role and parang swak na promote ka. Finally, somebody sees you as a leader. If you are here for a relationship reading, I feel that parang may ano na to, yung power dynamics nyo, I don't know kung ano ka, kung mas magiging demanding si Aries, pero it's more of parang you will take accountability, or parang ikaw yung magli-lead, ikaw yung magdi-direct sa direksyon o sa relationship na meron ka. Regardless kung love situation yan or ano, or work situation, basta sa relationship, parang you're in your power. And when I say in your power, I do not mean yung parang controlling power. Parang power in a sense na emotionally intelligent, nag-iisip, rational, logical. Di ba ganun naman ang leader? Nakaka-recognize ng mga tao, hindi nitpicky. Ano ang, nangyari? Hala. Siguro, alam mo, you will make a decision na kung ano man ang issue mo this month, you will stand up in your power and parang you will make a choice na and you will make a decision. Or, pwede din naman na yung iba sa inyo talagang hindi na makakapag-decide kasi yung universe yung gagawa ng action para parang mapigilan ka sa kung ano yung gusto mong mangyari. Kasi parang kang kinulong. Pero nakakatuwa nun kasi nga, ito ang core energy mo, Emperor eh. So you will step into your power na. So pwedeng may recognition na of that pagkulong, may recognition na hindi ako makapag-decide, hindi ako makagalaw, and nakakainis para kay Aries na hindi makagalaw kasi very decisive or authoritative talaga si Aries. Alam niya kung ano yung gusto niya, straight to the point,
Yun, tas parang may external forces around you na kikilos na parang hindi sang-ayon sa mga gusto mong mangyari. And that will force you to not make a decision or ma-stuck, ma-dead end. Parang nakakainis naman, no? Parang buo na yung plano ko, tas parang may mga mangyayari na hindi na makukulong ka. Or parang hindi mo ma-express ng maayos yung sarili mo. Pwede din naman na ongoing to, tapos January, February, or late last year, ganyan na, parang nare-repress na yung thoughts mo, nare-repress ka na. Pero this March, finally, you will step up. You will step up and take action, or you will step up and parang you will own it. Parang I think this is what's right, mag-a-assert ka na ng boundaries, o kaya naman ay i-express mo na kung ano yung tingin mong tama, and you will succeed. Kasi ito, fast movement to. Cancer to eh. Pwede nyo iba sa inyo dealing with a cancer, pero kung hindi naman, ano yan, chariot, driving, alam mo na kung saan i-didirekta. Parang ikaw na yung driver ng ano, sarili mong sasakyan, ng karwahe mo, at alam mo na kung saan siya papupuntahin. Kahit pa sangkatutak ng mga parang amuyong or kung ano-anong sinasabi sa paligid mo, parang straight to the point, diretso ka sa kung saan mo gustong patungo, and you will succeed. That is willpower. So, magandang card yan para lumabas sa reading mo, kasi ang core energy mo is the Emperor. Kung in a love relationship, pwedeng maraming ganap na hindi mo kontrolado. At sa ngayon, ito kasi it speaks of control. Parang may mga bagay, may acknowledgement ka na may mga bagay na hindi ka makokontrol. So, may pag-aako nun, may pagtanggap sa part na yon. At the same time, kung ano lang yung kaya mong kontrolin, doon ka na magpo-focus. Kasi hindi magandang maipit sa sitwasyon na parang wala kang control. Hindi mo kontrolado eh. Pero ang maganda niyan, with that card showing up, mukhang pepresentahan ka ng maraming options. Siguro, kumbaga, alam mo, parang ang theme this month ay rejection is a redirection. Rejection is God's protection. Halos lahat nakuha ito. Maaring may kinalaman sa career ito, career move. Hindi ka makapag-decide kasi iba'y na-promote, hindi ikaw. O kaya naman hindi ka makapag-decide kasi naantala yung visa mo sa ibang bansa. Maraming nangyayari sa paligid na hindi natin kontrolado. Taas ng presyo ng gas, lahat na. Pero, hindi man ito sang-ayon sa ating inaasahan o sa ating plano, maaaring ito ay redirection lamang towards sa iba pang oportunidad na darating. Kasi ito mau-open yung mga opportunities sa'yo. Parang i-offer sa'yo iba't ibang klase ng options o pagpipilian na hindi wala sa listahan mo, pero oportunidad pa rin siya. Yung iba sa inyo masistress, or currently siguro nasistress kayo doon sa mga ganap na hindi nyo kontrolado. Pwedeng na iwan ka, nag-ghost ka, wala nang natira sa'yo, pwedeng nagbigay ka na ng, ewan ko, visa processing fee, o kaya sa agency fee, matawag doon yung placement fee, pero wala pa rin balita, hindi pa rin nasasabi, at napipikon ka kasi hindi ka yung tipong tao na mag-aantay na lang sa direksyon ng iba. You will take action for yourself, or you will take action sa tingin mong dapat gawin. Pero ingat ka na, kasi lumabas ang Empress na reversed. Ingat ka na papagurin mo ang sarili mo. Ikaw mismo ay gagawa ng kapaguran mo. Kapaguran mo kasi Empress is abundance. Pero may pagpilit. Parang nahinog sa pilit. Pipilitin mo mangyari kasi ito yung plano mo. Pero hindi mo, nakakalimutan mong isipin na God has better plans. Ganon. Kasi, alam mo to, itong card na to parang sugal, bigay lang ng bigay. Kasi nga parang ito yung gusto kong mangyari eh. So, kailangan yun yung mangyari. Gagawin ko lahat para mangyari yon. Ingat ka kasi huwag ka masyadong action-oriented, no? Kasi kung ipipilit mo yung mga circumstance na wala naman sa control mo, ang dulot niyan ay kapaguran, burnout, restlessness, hindi makatulog. Pwedeng yung iba sa inyo may kamag-anak overseas, nasa Middle East, and yun yung nagdudulot sa inyo ng hindi ka makapag-isip.
Hindi ka makapag-isip ng maayos kasi nasa stress ka sa sitwasyon nila. At unti-unti na nauubos ang budget, pero ayaw mo namang humingi ng budget kasi nga ipit na sila sa gera, tas ikaw tong hindi makagalaw. Hindi ka makagalaw. Hindi ka makagalaw pero mukhang makakagalaw ka na kasi parang i-own mo, tatanggapin mo yung mga ganap sa paligid, pero at the same time, hindi ka mawawala ng pag-asa. Speaking of pag-asa, this is such a beautiful card to end your reading. Alam mo kung bakit? Ito ang pinakamagandang card sa tarot. Ay, sorry. Ito ang pinakamagandang card sa tarot. This is the Sun card. Tapos kang clarify pa niya yung sinasabi ko kanina na oportunidad. Itong ano to, tingnan mo si Alice. So, si Alice ay nagpunta sa isang, she went for an adventure. At sa adventure na yun, ang dami niyang na-meet along the way. Bata siya, pero meron siyang parang spirit of adventure. Meron siyang ligalig na parang handa siya or open siya sa new experiences. Nakamit siya ng rabbit along the way. At marami pang, maraming klase, maraming rabbit ang nag-show up in her path. So, maraming ipipresenta sa'yo na oportunidad, choose wisely. Be careful what you wish for din. Pero, since ang nag-clarify doon ay Sun card, it seems like whatever you choose, you would succeed or it will be a positive outcome. So, tinan mo siya, para siyang mother bee. Siya ang source, siya ang parang inaasahan ng lahat. At siya din naman ang parang sunshiny radiance. So, pwedeng affirmation to na one, inaasahan ka ng lahat. Pero two, dahil ikaw ang emperor and you are stepping into your power, you have the power and you have the capacity. Talagang ikaw ang dapat asahan ng lahat. De, ikaw ang ikaw yung kumbaga itinakda, ikaw ang chosen one. Kasi ikaw din yung may strength, inner strength, i-acknowledge mo man o hindi. Ikaw ang may inner strength na to carry on. Ikaw ang may radiance like araw na nagbibigay ng liwanag sa path ng iba. Ikaw ang sandalan ng iba. Kasi wala nang ibang taong magiging successful para i-execute um, ang isang plano kundi ikaw. Maraming issues na mangyari along the way na may kinalaman sa pera. Pwedeng matcha-challenge ang iyong ipon or mababawasan ang ipon. Pero kung ano man yung pagdesisyonan mo na parang you will step up and mag-step up ka eh. Yun yung talaga nakukuha ko na energy. Kung ano man yung mangyari, mag-step up ka at mag-succeed ka. Kasi this is such a positive outcome. Merong mga bagay na hindi mangyayari, na hindi mo inaasahan, pero as you step up, lalabas yung maraming oportunidad at magiging positibo ang outcome nito. Ganda! Yun nga lang, hindi ko alam kung lahat yan mangyayari sa March ha. Kasi umpisa pa lang no, ang daming, parang tingnan mo yung nasa dartboard siya, na parang titirahin siya, parang mamamatay na ba ako? Yung gano'n, mapapaisip ka, mamamatay na ba ako? Nakaka-stress to yan pa lang yung unang-una eh. So, pwedeng yan ang mangyayari ng March. Tapos parang feeling mo dead end, naubos na yung budget, naubos yung pera, parang feeling mo na iwan. Tapos tsaka pa lang darating yung opportunities and willpower and success. May pagod pa ito. Pagod. Tsaka pa lang mangyayari yung sun. Tingnan mo sa next reading. Balikan mo ako sa next reading. Baka positive na yung lalabas. Ooh, here's your do-over. Yung iba sa inyo siguro nawala ng trabaho. And this is an affirmation na good things are coming your way. And wag kang papatalo sa negatibong emosyon. Chimera to eh. Jealousy, ganyan, inggit, o kaya parang kinukumpara mo yung buhay mo sa iba, naiinggit ka, yung mga ganun. Yung mga ganong klaseng emosyon, lungkot. Hindi ko sinasabi na nyo huwag nyong i-feel. Kasi kailangan nyo ding i-feel yan. Ang sinasabi, huwag nyong tambayan. Huwag nyong tambayan yung mga negatibo na emosyon na yan. Kasi this is an affirmation, sinisigurado sa'yo ni universe na magkakaroon ka ng do-over, magkakaroon ng bagong parang pagkakataon para ma-redeem ang sarili or bagong pagkakataon para makahanap ng oportunidad. Tandaan mo, you have the sun at the end of your reading. So this is parang pixie dust na all is well and everything, you are being redirected sa isang path na deserve mo or mas maganda sa kung ano man yung nararanasan mo ngayon. So there. Like, share, subscribe lamang po kayo. Iwan ko na yun doon.
Sana makita ko ulit next time, Aris. And salamat. Ako po si A and see you soon. Bye-bye.